Nagsimula ang kakaiba kong karanasan nang makilala ko ang aking kasamahan sa trabaho sa gitnang silangan. OFW ako sa bansang Arabo at nagtatrabaho bilang isang welder. Agad kong nakagaanan ng loob si King. Simula nung dumating siya sa bansang aming pinagtatrabuhan. Palibhasa ay una ako ng 2 taon sa kanya. Kaya ako na din ang nagturo sa kanya ng mga dapat at di dapat sa trabahong ito. Mabait naman si King, kung kaya't naging magkabady kami sa trabaho at pati na din sa flat namin. Roommate kami ni King at naging magkumpare pa. Nagpabinyag noon ang isang kasamahan namin sa trabaho at pareho kaming kinuha bilang ninong. Dahil nasa ibang bansa kami noon, kaya nagpa-proxy na lang kami nung araw ng binyag. Ako nga pala si Ron, 36 years old, at hiwalay sa aking asawa. May isa kaming anak na lalaki at ngayon ay 12 years old na. Patuloy naman ang sustento ko sa aming anak ng dati kong asawa. Halos 3 taon lang kami nagsama nang magdesisyong maghiwalay na lang dahil sa mga bagay na hindi napagkakasunduan. Magdadalawang taon na din kaming magkakilala ni King nang mag-expire ang kontrata ko. Ibig sabihin, kailangan ko munang umuwi at pumirma ng bagong kontrata. 1 linggo bago ako umuwi ay nagsabi sa akin si King na may ipapadala daw siya sa misis niya at anak niya. Agad naman akong pumayag dahil natural naman na kalakaran sa abroad ang ganitong bagay. Ilang beses ko na ding nakausap ang asawa niyang si Ana at ang 3 taong gulang nilang anak. Palibhasa, high-tech na ngayon, kaya madalas silang mag-usap sa internet nang nakabidyo. Maganda ang asawa ni King at sexy pa. Sa edad nitong 30, ay talaga namang masasabi mong napakaalaga sa katawan ng kanyang misis. Sa itsura nitong may maamong muka, ay halos nahahawig siya kay Bea Alonso. 3 araw bago ang aming flight, ay malas namang nagluko ang aking laptop at ayaw mag-on. Agad kong naisip na manghiram ng laptop kay King upang sa ganon ay makapag-message ako sa aking anak na uwi ako. Pre, makahiram nga ng laptop mo. Nagloko kasi yung sa akin eh. Kung kailan pa magme-message pa naman ako sa anak ko. Ang paalam ko sa aking kumpare. Sige pare, kunin mo lang sa kama at ibigay ko na lang sa iyo ang password. Ang sagot naman ni King. Dahil wala na nga akong pasok at naghihintay na lang ng flight ko, ay naiwan na ako mag-isa sa aming flat. Matapos kumain ay agad kong binuksan ng laptop ni King. Matapos kong mag-message sa aking anak ay sinubukan ko munang tingnan ng mga files na nakasave sa laptop ng aking kumpare. Dahil na din sa mahilig akong magbusisi sa kahit ano, ay may nakita akong isang folder. Agad kong binuksan ang folder na ito at tiningnan kung ano ang mga nakasave dito. Laking gulat ko nang i-click ko ang isang photo na nakalagay dito. Napamura ako. Ang asawa ni paring King na may hubad na litrato. Ilisa-isa kong tingnan ang mga picture ni Ana. Agad naman nagwala ang aking alaga
sa aking nadiskubre. Ang ganda pala ng katawan ng misis ni King. At sa tinding nito, ay parang dalaga pa rin ito. At parang hindi pa nagkakaanak. Bukod sa natuklasan kong mga litrato, ay may nakalakay din dito mga video. Agad kong binuksan ang mga video file na aking nakita. At dito ako lubusang naginit. Kitang-kita ko sa video kung paano magpaligaya itong si Hana. Matapos kong panoorin ang video file na yon, ay agad ko namang kinuha ang aking USB upang isave ang nilalaman ng files ng folder na yon. Lumipas ang maghapon na walang ibang tumatakbo sa isip ko kundi ang nadiscovery ko sa katauhan ni Ana. Kabinaan ng magsidatingan ng mga kasama ko sa flat at isa na doon si King. Parang walang nangyari at patay mali siya ako kunyari na nagpasalamat sa kanya. Sa isang bahagi ng utak ko ay di ko alam kung nagpapasalamat ba ako dahil sa laptop o dahil sa napanood kong show sa kanyang asawa. Kinabukasan ay natsyempo naman na day off ni King. Kung kaya't nagkaayaan kaming pumunta sa mall para bumili ng ipapadala sa palaisdaan nila kuya niya daw sa kanyang mag-ina. Matagal na din kaming namimili ngunit napansin kong parang di mapakali si King. At panay ang tanong sa akin kung hindi daw ba ako magsi-CR. Nakaapat na tanong na yata si King sa akin nang sabihin kong sige, CR muna ako. Sabi ni King ay magkita na lamang daw kami sa coffee shop pagkatapos ko mag-CR. Nauna akong dumating sa coffee shop kung kaya't inantay ko pa si King ng halos 15 minuto. Matapos namin magkape at kumain, ay bumalik na kami sa aming flat. Huling gabi ko na sa aming flat at flight ko na kinabukasan nang iabot sa akin ni King ang mga ipapadala niya para sa kanya mag-ina. Di ko alam kung ano-ano ang mga ito dahil naka-gift wrap ito at may mga pangalan lang. Hindi na din ako nagtanong pa kung anong mga laman nito dahil busy na din kami sa aking despedida. Tulad ng nakasanayan sa tuwing may uuwi ng Pilipinas, ay nagkaroon kami ng konting inuman kasama ng ilan sa aming mga housemates. Matapos ang ilang oras na inuman, ay nagpahinga na din kami. Kinaumagahan ay handang-handa na ako para sa aking flight. Excited na akong makauwi ng Pilipinas kahit sa hapon pa ang aking flight. Isa-isa kong pinagpaalam ang mga kasama ko sa bahay bago sila mag-aalisan papunta sa site. Maiksi lamang ang naging paalaman dahil hindi naman ako mawawala ng matagal. 2 buwan lang ako mababakante at babalik din naman agad. Bago lumabas si King ay nagpasalamat pa ito sa akin at ako na daw ang bahalang maghatid ng mga ipapadala niya para sa kanya mag-ina. May kalayuan kasi ang biyahe mula sa bahay ng aking mga magulang na nasa Bulacan patungo sa bahay nila na nasa Batangas naman. Kung kaya't mahihirapan pa ang mag-ina niya kung sila pa ang sasadya sa amin.
Gabi na halos nang marating namin ang bayan ng Balagtas dahil pinamili ko na din muna ang aking mga magulang at ang nag-iisa kong anak. Matapos namin mag-duty free, ay kumain muna kami bago bumiyahe pa uwi. Matapos magpahinga sandali, ay agad ko nang ipinahatid sa aking kapatid ang aking anak. Matapos maihatid ang aking anak, ay nanghiram muna ako ng laptop sa aking kapatid dahil sira pa din ang akin. Nang nag-iisa na lang ako sa kwarto, ay agad kong binuksan ng laptop at isinaksak ang USB na kung saan nakasave ang mga files na kinopya ko sa laptop ni King. Muli kong pinasadahan ng mga pictures at video na naroon. 3 klase ang video nakasave doon. Ang 2 doon ay mag-isa si Ana. Pero ang isa ay kuha marahil bago umalis si King papuntang abroad. Habang pinapanood ko ang bidyong yun, ay agad kong naisip kung ano kaya ang laman ng mga regalong pinadala ni King sa kanyang asawa. Mabilis ko itong inilabas mula sa aking maleta at maingat na binuksan ang pagkakabalot nito. Namangha ako sa aking nakita at talaga namang nanlaki ang aking mga mata. Isang laruan na pang-adult ang regalong yon. May nakalakip ding sulat dito at ang sabi ay sana magustuhan niya ito at gamitin ng madalas upang mapunuan daw ang mga pagkukulang ni King sa kanya. Nang matapos ko itong tingnan ay agad ko din namang ibinalik sa pagkakabalot ang regalong yon. Doon ko naisip na kaya pala parang balisa si King nung kami ay nasa mall. Dahil nahihiya ito at yun din ang dahilan kaya panay ang tanong niya kung hindi ba ako mag-CCR. Di niya mabili ang bagay na yon pagkasama niya ako. Kung kaya't sinabi niyang magkita na lamang kami sa coffee shop. Kinabukasan ng umaga, matapos mag-almusal ay agad kong tinawagan si Ana sa numerong ibinigay sa akin ni King. Hello? Pwede bang makausap si Ana? Bati ko sa sumagot sa kabilang linya. Si Ana to. Sino to? Agad naman niyang sagot. Good morning, Mare. Si Ron ito. Ang pagpapakilala ko naman. Ay Ron, ikaw pala. Kumusta na? Ang sabi niya. Pwede ka ba bukas? I mean, pwede ko bang maihatid sa iyo bukas yung mga padala ni King? Ang medyo natawang sabi ko. Di ko man sinasadya ay parang may kung ano sa nasabi ko. Mabuti na lang at di yata napansin ni Ana yung sinabi ko. Sige pare, mga anong oras ka pa makakarating dito? Alam mo na yung address, di ba? Ang muling wika ni Ana. Oo, alam ko na. May sketch na din sa akin si King. Kung aalis siguro ako dito sa amin, ng alas 9 ng umaga, makakarating ako dyan ng mga alas 2 o alas 3 na ng hapon. Okay lang ba yon? Ang sabi ko. Oo naman, sige. Hintayin ka na lang namin ng anak ko. Sagot naman niya. Kinabukasan, habang ako'y nakasakay na sa Cubao papuntang Batangas, ay napapangiti ako sa tuwing makikita ko ang regalong dadalhin ko sa misis ni King. Mahaba ang naging biyahe dahil
naging maulan ng maghapong yun. Sobrang traffic ang inabot ko, kung kaya't hindi nasunod ang oras na sinabi ko kay Ana. Halos alas 6 na ng gabi nang marating ko ang kanilang bahay. Sa isang subdivision nakatira sila Ana. Ngunit parehong bakanting lote ang katabi ng kanilang bahay. Sa pagpindot ko ng doorbell, ay agad namang may nagbukas ng gate. Parang anghel sa kaamuhan ng muka ang tumambad sa aking harapan. Halos matulala ako sa gagandahang taglay ni Ana sa personal. "Hoy pare, para kang natoka ng ahas dyan." Ang pabiro niyang bungad sa akin. "Pasensya na, di ko kasi akalain na mas maganda ka pala sa personal." Ang papuri ko naman sa kanya. "Joker ka pala ha. Palibhasa kasi puro Arabo yung nakikita mo." Ang biro niya naman sa akin. Na makapasok kami sa bahay, ay doon ko naman nakilala ang nag-iisa nilang anak ni King. At dahil gabi na, ay nalok na ako ni Ana na doon na maghapunan. Na akin namang pinaunlakan. Habang kami ay kumakain ay nag-offer si Ana na kung gusto ko daw ay doon na ako magpalipas ng gabi. Total, bakante naman daw yung isang kwarto. Sino ba naman ako para magpakipot pa sa ganoong kagandang babae? Isa pa, mahirapan na din akong umuwi dahil maulan nga ang mga panahong yun. Matapos ang hapunan ay nilaro ko muna ang kanyang anak sa kanilang sala habang nagliligpit pa si Ana. Ilang saglit lang ay nakatulog din sa pagod ang bata. Nang lumabas si Ana ng sala mula sa kusina, ay nakita niyang tulog na ang kanyang anak. Kung kaya't kinuha niya ito at ililipat lang daw sa kanilang kwarto. "Maaga talagang natutulog ang batang yun," ang sabi niya sa akin. "Ano ba ang gusto mo ron? Kape? Juice? O alak?" Ang alok niya pa sa akin. "Alak sana kung iinom ka. Para may kakwentuhan ako habang umiinom." Ang sagot ko naman. "Yun lang pala eh. Sige, meron ako dito kasi nga alam kong mahilig kayong uminom ng mister ko. Kaya bumili talaga ako." Ang wika niya naman. Agad naglabas ng isang boteng tequila si Ana at 2 kopita. May inilabas din siyang iodized salt at ilang kalamansi na nakahiwa na. Sa simula pa lang ng aming inuman ay may plano na akong tumatakbo sa aking isip. May kalakasan akong uminom kaya't plano kong samantalahin ang pagkakataon. Kailangang matikman ko ang maladyosang alindog ng babaeng ito. Sa 2 taong pagkakalayo ni King at ni Ana, ay alam kong tigang na ang babaeng ito. Matapos ang hapunan ay nilaro ko muna ang kanyang anak sa kanilang sala habang nagliligpit pa si Ana. Ilang saglit lang ay nakatulog din sa pagod ang bata. Nang lumabas si Ana ng sala mula sa kusina, ay nakita niyang tulog na ang kanyang anak. Kung kaya't kinuha niya ito at ililipat lang daw sa kanilang kwarto. "Maaga talagang natutulog ang batang yun," ang sabi niya sa akin. "Ano ba ang gusto mo ron? Kape? Juice? O alak?" Ang alok niya pa sa akin. "Alak sana kung iinom ka. Para may kakwentuhan ako habang umiinom." Ang sagot ko naman.
Yun lang pala eh. Sige, meron ako dito kasi nga alam kong mahilig kayong uminom ng mister ko. Kaya bumili talaga ako. Ang wika niya naman. Agad naglabas ng isang boteng tequila si Ana. At 2 kopita. May inilabas din siyang iodized salt at ilang kalamansi na nakahiwa na. Sa simula pa lang ng aming inuman, ay may plano na akong tumatakbo sa aking isip. May kalakasan akong uminom kaya't plano kong samantalahin ang pagkakataon. Kailangang matikman ko ang maladyos ang alindog ng babaeng ito. Sa 2 taong pagkakalayo ni King at ni Ana, ay alam kong tigang na ang babaeng ito. Halos kalahati na ang bawas ng iniinom namin tequila nang simulan kong paginit-initin si Ana sa pamamagitan ng kwento at mga tanong ko. Mare, alam mo, bilib ako sa'yo. Kasi paano mo natitiis yung pangungulila mo kay pare? Lalo na pag ganitong maulan na panahon. Pag-uumpisa kong tanong sa kanya. Ha? Ikaw pare ha? May pagkapilyo ka pala? Ang sagot naman niya sa akin. Hindi naman na tayo bata para sa mga ganitong tanong. Ang hirit ko naman. Sabagay, pero secret na lang yon. Ang agad naman niyang depensa. Mare, masarap siguro tong iniinom natin kung lagyan natin ng konting twist. Samahan natin ng konting laro para naman ma-enjoy natin. Ang pagbubuyo ko naman sa kanya. Alam ko na yung sinasabi mo. Kinagawa din namin yan ni King. Kaya lang, kung tayo ang gagawa parang masagwa yata, di ba? Ang sagot naman ni Ana. Bakit naman? Tayong 2 lang naman ang makakaalam. Para lang maging masaya ang pag-inom natin. Andugtong ko pa. O sige. Pero wala sa private parts ha? Ang wika niya. Oo sige, mauna ako. Agad ko namang sagot. Mabilis kong nilagyan ng iodized salt ang aking leeg. At iniabot ang 1 kopitang tequila kay Ana. Agad naman niya itong ininom. Dinilaan ng iodized salt sa aking leeg. Ang init nito. Lalo tuloy akong nanggigil sa babaeng aking kaharap. Matapos noon ay sabay kami nagtawanan. Ilang ulit namin ginawa ang mag-body shots. At kung saan-saan din namin inilagay ang iodized salt sa aming katawan. Sa tuwing ako ang didila ay sinisiguro kong masasarapan siya at bahagya akong pinatatagal ang aking pagdila. Minsan sa aking pagdila sa kanyang batok ay may narinig akong isang ipit na boses niya. Alam kong medyo tinatabla na si Ana sa aking ginagawa. Kung kaya't agad namang may pumasok na ideya sa aking isip. Time out muna tayo mare. Bakit kaya di natin buksan yung regalo ni pare sa'yo?
para makita natin kung anong laman. Baka mamaya mamahaling alahas pala yan. Patay mali siya kung sabi kay Ana. Oo nga pala no. Sige nga at makakuha para mabuksan na natin. Walang kamalay-malay naman niyang pagsang-ayon. Agad na kinuha ni Ana ang regalong may pangalan niya at dahan-dahang binuksan ito. Alam kong mabibigla si Ana sa matutuklasan niyang laman nito. Kaya naman habang binubuksan niya ang regalo, ay nakatitig ako sa mukha niya upang makita ko ang magiging reaksyon niya. Hindi nga ako nagkamali at talagang namangha si Ana sa kanyang nakita at halos mamula ang kanyang mukha. Mabilis na napatingin si Ana sa akin at halos di makapagsalita. Nang sa muling pagyuko ni Ana ay nakita niya ang sulat na nakalakip dito. Agad na binasa ni Ana ang liham at sabay tingin uli sa akin. Loko talaga tong mister ko. Nakakaya tuloy sa'yo. Dapat kasi di mo na pinaalala eh. Ang sisi naman niya sa akin. Sorry ha, di ko naman kasi alam na yan palang laman yan eh. Ang depensa ko naman sa kanya. Ano pa nga ba nakita mo na. Ang problema, hindi ko naman alam paano gamitin yan. Agad naman niyang wika. Ay sus, yun lang ba? Kung may tiwala ka sa akin, gusto mo ituro ko sa'yo. Ang may halong kagalakan kong sabi. Palabiro ka talaga. Alam mo namang hindi pwede no? Baka mamaya niyan kung saan pa tayo makarating. Sagot naman ni Ana. Hindi na ako nagaksaya pa ng panahon at agad akong tumabi kay Ana at sabay lapit ng aking labi sa puno ng kanyang tenga. Isa lang naman ang pwede nating marating eh. Dadalhin kita sa langit. Pagkasabi ko noon ay agad kong dinilaan ang likod ng tenga ni Ana. Huwag pare, mali ito. Parang awa mo na. Ang pagtutol naman ni Ana na may kasamang pagtulak sa akin dibdib. Bahagya akong napaurong pero sa isip ko, kailangan kong matikman ng babaeng ilang gabi ding naging laman ng aking isip. Grabe ang pagnanasa na ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Kaya't hindi na ako papayag pa na mapornada ang aking plano. Agad kong kinuha ang laruan na nakapatong sa mesa at pinindot ang buton nito para mag-on. Inilagay ko ang setting switch niya sa low, kung kaya't hindi gaanong kalakas ito. Matapos nun, unti-unti kong nilapit ang aking labi papunta sa kanyang labi. Pikit mata namang umiiling si Ana at nakatikom ang kanyang bibig. Dahil doon ay mabilis kong hinawakan ng isa ko pang kamay ang ulo ni Ana. Halatang sabik si Ana
dahil sa kakaibang init ng kanyang katawan. Matapos ang mainit na tagpo na nangyari sa amin ng asawa ni King, ay lupay-pay kaming napahiga sa sopa. Halos 1 oras din kami bago bumangon at nag-usap. Wala namang halong pagsisisi sa parte ni Ana dahil pinagbigyan niya lang naman daw ang tawag ng aking katawan. Matapos naming magligpit ay sabay na kaming nagpahinga sa magkabilang kwarto. Kinaumagahan, ginising ako ni Ana para mag-almusal at makapag-ayos ng katawan. Bago ako umuwi sa Bulacan, muli naming pinagbigyan ni Ana ang isa't isa. Muli pang naulit ang nangyari sa amin ni Ana. 1 linggo bago ako bumalik sa ibang bansa. Muli akong bumisita sa kanila, ngunit sa pagkakataong yon ay palihim na sa kanyang anak para di malaman ng kanyang mister. Inihatid muna ni Ana ang kanilang anak sa bahay ng kanyang mga magulang at sinabing may aayusin lang. 2 gabi at 2 araw din akong nanatili sa kanilang bahay. Pero sa pagkakataong yon ay kaming 2 lang ang nandun. Walang labasan ng bahay upang di ako makita ng mga kapitbahay nila at di siya pagdudahan. 2 gabi at 2 araw na puro pasarap lang ang aming ginawa. Hanggang sa dumating ang araw na ako'y bumalik na sa dating trabaho. Sa ngayon ay nandito pa rin ako sa ibang bansa at kasama ko pa din si King sa aking trabaho. Minsan, nagigilty ako pag nakikita kong masayang nag-uusap si King at si Ana. Pero madalas, nanunumbalik naman ang pagkasabik ko sa asawa ng aking kaibigan. Minsan nagkakausap din kami ni Ana sa internet pag magkausap sila mag-asawa. Ngunit maingat kami na huwag makahalata si King sa kung ano man ang namagitan sa aming dalawa. Sa susunod na taon ay nagpaplano akong mag-file ng vacation leave para muling mabisita ang asawa ng aking kaibigan.